Magandang araw. Samahan niyo akong pakinggan ang isang kwento kung saan isang karanasan ang magdudulot ng isang malaking pagbabago sa buhay ng isang mag-asawa. Naitago na lang natin sa pangalang Carla at James. Nakatulala ng matagal si Carla sa bintana habang tumatagas ang gripo sa lababo nila sa kusina. Hindi niya maiwasan na matigilan lagi pag naiisip niya ang nangyari noong nakaraang buwan. Magkahalong pagsisisi at galak ang bumabalot sa kanya sa tuwing dumadaan sa kanyang isipan ang di inaasahan na pangyayari sa kanyang bahay. At malamang ay habang buhay niyang dadalhin sa kanyang konsensya, may pagkahalong pagkamuhi sarili kung bakit hindi niya napaglabanan ang matinding udyok na dumating sa kanyang buhay para magtaksil sa asawa. Nagsimula ang lahat ng to nang balakay ng mag-asawang Carla at James na iparenovate ang kanilang banyo dahil bukod sa luma na ay madalas na umaapaw pa ang tubig sa tuwing nagbabara ito. Noong nakalipas na linggo ay nagkaroon na rin ng leak ang bathtub faucet. Kaya napilitan na rin ang asawa ni Carla na ipa-upgrade na nila ang bathroom para maayos na lahat ng sabay-sabay. Nakahanap siya ng isang kontraktor sa Yellow Pages at nagbigay naman to ng isang magandang kondisyon sa kanya at nangakong may aayos niya to ng 3 araw. Si Carla ay nagtatrabaho lamang sa bahay. Bukod sa pagiging full-time housewife, nakakadagdag siya sa kanilang financial sa pamamagitan ng pagbabuy and sell online at nag-uumpisa na rin siyang kumuha ng contract sa pagiging medical transcriptioner. Lalo wala pa silang anak dahil na rin masyadong busy si James sa trabaho. Yun ang minsang inilalambing ni Carla sa mister. Halos hindi na magawang ibigay nito ang pangangailangan sa kama dahil sa lagi itong stress sa opisina. Umaalis si James ng maaga para mag-opisina at umuwi siya ng mga alas 5 ng hapon na sobrang pagod na at stress. Yun lang ang naging kalbaryo ni Carla nang mapangasawa niya si James. Iniintindi na lamang niya to, lalo't mabait naman ang mister niya. Nung araw na dumating ang mga gagawa ng kanilang banyo, inintay ng kanyang mister ang mga to para mapaliwanag ang gusto niyang mangyari at ang materyales na kanyang gustong gamitin. Makalipas na maareglo at magbigay ng paunang bayad, lumakad na siya para pumunta sa trabaho. Naiwang mag-isa si Carla para bantayan ang mga trabahador. 3 lalaki ang mga to. Isa dito ay si Arnel na may magandang pangangatawan at tindig. Siya ang namumuno sa grupo at ang kausap ng kanyang mister sa gagawing trabaho. Ang dalawa naman ay hindi nakikialam at sumusunod lamang kay Arnel. Tinawag ni Arnel ang isa na Bok at ang pangalawa ay Tol dahil kapatid niya to. Si Bok ay may kapangitan, malaki ang tiyan, maitim at mukhang walang hilig maligo. Ang kapatid naman nito ay puro tattoo at mukhang galing sa bilangguan. Masasabing walang sapat na pinag-aralan ng mga to dahil sa kanilang asta, kilos at pananalita na palaging may kasamang mura. Palaging nakashort lamang si Carla sa bahay at panay maninipis lang ang damit dahil medyo mainit sa lugar nila. Isa pa sa kwarto lang naman siya naglalagay at nagtatrabaho sa kanyang computer. Nang mga katanghalian, pawisan na ang 3 trabahador, kaya nag-alis na ang mga to ng kanilang t-shirt. Si Carla naman ay nasa kusina para kumain ng tanghalian. Maya-maya, narinig niyang nagtatawanan ang mga trabahador sa CR. "Tang-ina tol, tagal ko nang hindi nakakatikim." Sino namang tangang papatol sa'yo?" Ika ng isa. Tawa lang si Arnel habang nagpapahinga sa may tabi. Maya-maya, lumabas ang 3 para magyosi.
Total break time naman nila. Nang mapadaan sila sa kusina patungo sa labas, nakita ni Carlo ang tatlo na walang t-shirt at pawisan. Pansin niya ang batak na itsura ng mga to. Pero natuon talagang pansin niya sa tindig ni Arnel. Bruskong-brusko to at malakas ang apil. Hindi akalain ni Carla na magagawa niyang tumingin sa iba kahit pa siya ay babaeng kasal na. Ang tatlo naman ay napasulyap din kay Carla at hindi nila maalis kaagad ang kanilang mga tingin sa magandang binibini, lalo na sa magandang legs nito. Medyo nahiya si Carla nang mapansin yun, kaya agad siyang tumayo para ilagay ang kanyang plato sa lababo para iwasan ang sitwasyong ganon. Mga 3:00 na ng hapon nang makarinig si Carla ng katok mula sa pinto ng kanyang kwarto. Pagbukas niya, bumungad si Arnel kaya bahagya siyang napaatras sa pagkabigla. Sinabi ni Arnel na kailangan daw nilang patayin ang main switch dahil aayusin nila ang wiring sa palikuran. Walang nagawa si Carla kundi lumabas para pumunta sa garahe para i-switch off ang circuit breaker. Sinundan siya ni Arnel sa garahe at nasimoy nito kung gaano kabango ang magandang misis habang naglalakad sila. Kailangang alisin pa ni Carla ang ibang gamit sa garahe para maabot niya ang switch sa gilid. Akmang bubuhati ni Carla ang isang kahon na may kabigatan nang mapansin niya sa likuran niya si Arnel at ang mga braso nito para abutin ang kahon. Gusto sana ni Carla na umalis pero naipit siya sa pagitan ng kahon at ng karpintero habang nakabilanggo siya sa mga braso nito. "Ako nang bubuhat niyan, ma'am," sabi ni Arnel, pero halatang dumidikit to ng labis sa likuran ni Carla para sa ibang motibo na tanging siya lang ang nakakaalam. Hindi tuloy maipaliwanag ni Carla sa sarili kung bakit bigla siyang nawala sa katinoan at hindi magawang magreklamo sa karpintero. Matapos maalis ang mga nakaharang na gamit, inabot ni Carla ang switch. Hindi alintana sa kanya kahit na sa gilid ng kanyang mata ay alam niyang nakatingin si Arnel sa kanya. Maya-maya, bumalik sila sa bahay at nang makabalik na si Carla sa kwarto, napapailing lamang siya sa sarili. Unti-unti niya kasing napapansin ang pagbabago sa sarili nang makilala niyang 3 trabahadora. Ano ba to? Nasabi na lang ni Carla sa sarili. Parang nandun pa rin kasi sa likuran niya ang matipunong katawan ng karpintero na amoy pawis pa. Hindi niya may paliwanag pero unti-unti siyang nawawala sa wisyo at nawala ang kaisipang siya ay may asawa na. Napatingin siya sa salamin sa may dresser at may kapilihang napangiti sa sarili. Mula nang kasi siya ay mag-asawa ay hindi na siya naging conscious kung may ibang lalaki pa na humahanga sa kanyang ganda. Kung siya ba ay nakakahumaling pa rin sa mga lalaking nakakapansin sa kanya bukod sa kanyang mister. Pero yung nangyari kanina sa garahe ay parang isang kuryente na nagpabangon sa kanyang natutulog na pagkatao. Nagpatuloy si Carla sa kanyang trabaho sa harap ng computer nang may ngiti at excitement. Sa ikalawang araw, naligo ng maaga si Carla bago dumating ang mga trabahador dahil hindi na niya magagamit ang banyo dahil lalagyan na nila ito ng bagong tiles. Ngayon ay nagsuot siya ng isang duster lang. Umalis na rin ang mister niya at makabandang 7:00 nang dumating naman ang 3. Hindi siya makatingin ng diretso kay Arnel nang pinatuloy niya ang mga to. Napapapito naman si Bok nang makita si Carla at nagtawanan naman sina Arnel at ang kapatid nito. Medyo naiinis si Carla sa pambabastos ni Bok pero hindi na lang niya to pinahalata. Ngayong araw ay nakaschedule na mag-vacuum si Carla ng bahay at inumpisahan niyang gawin to sa may sala na hindi kalayuan sa bathroom na pinagtatrabahuhan ng 3. Sa kabila ng ingay ng vacuum cleaner ay naririnig pa rin niya ang tawanan at ang mga kapilyuhan ng 3 sa CR. Maya-maya, nagring ang telepono at pinatay ni Carla ang vacuum
para sagutin to. Malilate ka ng uwi mamaya? Ulit ni Carla sa kausap niyang mister sa kabilang linya. O sige, ilalagay ko na lang sa fridge yung dinner mo para i-microwave mo pagdating mo. Baka tulog na ako pagdating mo mamaya eh, sabi ni Carla. Lingid sa kanya ay nakikinig din ang tatlo sa banyo sa mga sinabi niya sa telepono. Mga bandang tanghali, habang naghahanda ng kanyang tanghalian sa kusina, napansin niyang may biglang maalab na hininga na tumama sa kanyang batok. Napapikit sandali si Carla at mabilis na umandar sa isipan niya ang nangyari kahapon sa kanilang dalawa ni Arnel. Sa halip na lumayo, ay wala siyang lakas ng loob na umiwas. Para bang may kung anong demonyo na nagsasabi sa kanya na hindi naman masama kung minsan lang. Ang hindi niya pagkilos ang naging hudyat naman sa lalaki sa kanyang likuran para yakapin siya sa bewang. Ngunit laking pagkakimbal ni Carla nang lumantad sa kanya ang nakangiting mukha ni Roy, ang utol ni Arnel, nang mapalingon siya sa kanyang likuran. Buong akala niya ay si Arnel ang yumakap sa kanya, pero iba pala. Walang yaka, bastos ka, sigaw ni Carla pagkayapos sa kanya ni Roy. Nagpumigla si Carla hanggang sa mapasandal silang dalawa sa may ref. Walang laban si Carla sa lakas ni Roy. Tinaas ng karpintero ang dalawang kamay niya habang nakasandal sa fridge. Tsaka tuluyang binihag ang mailap nitong labi. Isang malakas na bagwis ang dumapo sa gilid ng mukha ni Roy. Parang bumbilyang napundi ang paningin ni Roy at hilo itong bumagsak sa sahig ng kusina. Napasulap si Carla at natunghayan niya si Arnel na nakababa ang kamao habang si Roy ay nasa sahig at nakahawak sa kanang bahagi ng muka. Anong usapan natin ha? Sigaw ni Arnel. Umiyak si Carla at nanginginig tong napalugmok sa sahig. Nilapitan niya si Arnel at dahan-dahan tong tinayo. Sa mga oras na yun, naiisip ni Carla na muntik na siyang mapagsamantalahan sa loob ng kanyang bahay at wala pang kanyang asawa para ipagtanggol siya. Sa mga oras na yun, si Arnel ang lalaking nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Napayakap si Carla kay Arnel habang umiiyak. Doon tayo sa kwarto. Bulong ni Arnel at inakbayan niya si Carla para ihatid ang babae sa silid nito. Parang wala pa rin sa sarili si Carla dahil sa mga pangyayari at hindi na niya pinansin si Arnel sa kwarto nang umupo sila sa gilid ng kama. Pahinga ka lang dyan. Akong bahala sa gagong yun. Hiniga siya ni Arnel habang nakapikit si Carla. Sabay tinakpan niya ang kanyang mata ng kanyang kanang braso. Magulo ang isip ni Carla ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung tatawag ba siya sa asawa niya para ipaalam ang nangyari. Guilty din siya dahil alam niya na hindi siya tumutol noong hindi pa niya alam na si Roy ang yumakap sa kanya. Salungat man sa tamang pangangatwiran, ang kanyang kahinaan ay tila nabuwag. Kasabay ng mga kalituhan sa isip ni Carla, ay unti-unti niyang napansin ang mga haplos at halik sa kanya ni Arnel. Alam niyang nandoon pa rin ang karpintero, pero hindi niya magawang magreklamo sa pinaghalong emosyon at pagkabigla sa mga nangyari. Sa puntong yun, ay madaling naisuko ni Carla ang sarili, lalo na nang maitaas ni Arnel ang duster niya. Napayakap na lang ng kusa si Carla sa lalaking hindi niya asawa. Buong puso niyang hinayaan si Arnel na magpakasasa sa kanya. Tutal ay may lihim din siyang paghanga para sa karpintero. Ngunit sa isang iglap, ay dumating pa ang dalawa pang trabahador sa kwarto niya. Lingid sa kaalaman niya ang setup na nangyari kanina. Isa lamang yung drama para mapaamo siya ni Arnel. Sabay-sabay na napangisi ang tatlo, habang si Carla ay hindi makapaniwala na magkasabuat ang tatlo. Sa puntong yun ay napapikit na lang si Carla at tinanggap ang kanyang kapalaran. Pero sa kabilang pagkatao niya ay kakaibang galak ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ilang araw na ring hindi nadidiligan ang mga halaman sa harap ng bahay ni Carla. Laging sinasabi sa balita na uulan sa bandang hapon
At tama nga, dumidilim ang mga ulap pero hindi naman natutuloy ang pagbagsak ng ulan. Nang araw na yun, kinahapunan, noon lang talaga nag-umpisang umulan na tumulong magpahupa sa dating maalinsangan na panahon. At parang isang malakas na ulan ang bumuhos sa loob ng bahay ni Carla. Nandoon si Carla, nakahiga sa paanan ng kama. Ang suot ay nagkalat sa may sahig. Nakabalandra ang iniingatang dangal sa 3 trabahador na binayaran ng kanyang asawa para ayusin ang kanilang banyo. At ngayon ay nakapaikot sa kanya ang mga to na hindi maipaliwanag ang aliw sa isa't isa. Ang 3 karpintero ay di makapaniwala sa biyayang pinagkaloob sa kanila ng mga araw na yun. Hindi nila akalain na sa buong buhay nila ay magkakaroon sila ng pagkakataon na makasama sa kama ang isang disenteng babae. Hindi gaya ng mga bayaran na nakasanayan nilang patulan. At alam nila sa sarili na si Carla man ay nakinabang at nag-enjoy din sa nakaw at pambihirang pagkakataon na iyon. Nagkaroon ng galak sa mukha ni Arnel nang mapansin ang kusang pagtugon ni Carla sa kanila. Sa loob lamang ng isang araw, ay nagawa niyang baguhin ang isang edukada at disenteng babae na maging sunod-sunuran sa kanila at handang tuparin anuman ang kahilingan nila. Aminado si Carla na parang nasa kawalan siya ng oras na yun. Para siyang hango sa alak kahit hindi naman nakainom. Doon niya napagtanto ang natatago niyang pagkatao. Doon niya napatunayan na siya'y likas na makasalanan. Halos mawala ng malay sa pagod si Carla nang tuluyang magsialisan ang 3 karpintero sa bahay niya hanggang makatulog siya. Nagising siyang pagod pa rin at wala ng 3. Nag-uumpisa na rin kumagat ang dilim sa labas. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Carla at pagkatapos ay kumain ng hapunan. Pinalitan din niya ang bedsheet at natulog na siyang buli. Hindi na bumalik ang 3 kinabukasan. Mga finishing na lang naman ang kailangan pero nagtataka ang kanyang asawa dahil hindi pa niya naibigay ang balansing bayad sa mga manggagawa. Kung ayaw nilang mabayaran, sila ang nawalan, hindi ako. Masaya pang sinabi ng Mr. ni Carla na para bang naisahan niya ang mga to. Hindi kumibo si Carla sa sinabi ng asawa. Kung alam lang sana nito. Kung alam lang sana nito kung paano pinunan ng mga to ang pangangailangan niya na minsan lang niya maibigay sa kanyang misis. Hanggang dito na lamang po at paalam.